punta naman po tayo dito po sa isang napakalaking problema na kinakaharap ni LRY aka Small Boy at nitong si Alputera mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, kaalyado nila itong si Mike Defensor. Ngayon ang problema mga kababayan, mukhang yung kaalyado po nila ay nalalagay po sa alanganin. Kasi ayon po dito sa nakita po nating balita kanina, galing po dito sa UNTV News and Rescue, reklamong qualified human trafficking versus Mike Defensor at iba pa, naisampa na po ng NBI. Ibig sabihin, nasampahan na po ng kasong qualified human trafficking etong si Mike Defensor at yung iba niya pang mga kasabwat mga kababayan dito po sa qualified human trafficking na ito. At dahil po dyan mga kababayan, yung pag-asa ni LRY aka Small Boy na may mag-iingay pa para siraan ng gobyerno, mukhang malabo na atang mangyari. Kasi nga mga kababayan, alam naman natin na ito pong qualified human trafficking na ito, wala pong piyansa ito. At malaki ang posibilidad na makulong po itong si Mike Defensor. So ngayon ito, pakinggan po natin. Hapon nung Biyernes, June 25, nang dumating sa Pasig City Prosecutor's Office ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation para ihain ang reklamong qualified human trafficking laban sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa NBI, bunsod ito ng sinalakay na KTV bar sa Pasig City noong Abril, kung saan mayroon umanong nangyayaring human trafficking at sexual exploitation sa lugar. Bukod dito, natuklasan din ng NBI na may ilang binago sa istruktura ng gusali na taliwas sa nakasaad sa building plan na isinumite sa Pasig City Engineering Office. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Congressman Mike Defensor. Eto mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba nag-live itong si Mike Defensor doon po sa harap ng Clip Point, yung establishmento na pag-aari po niya mga kababayan or konektado sa kanya. Ngayon, di ba, ang pinakita niya lang yung labas pero hindi niya pinakita yung loob. Kasi nga mga kababayan, yung tinutukoy po kasi ni NBI Director Melvin Matibag, yung mga binago po sa loob, hindi yung mga binago sa labas. Di po ba? Yun ang tinutukoy ni NBI Director Melvin Matibag, yung mga nabago sa loob, yung mga pinagpapalitan dun sa loob, ni-renovate dun sa loob, hindi po yung labas. Kaso ang problema ay pinakita ni Mike Defensor yung nasa sa labas. Kaya po siya nabibisto ng mga kababayang Pilipino po natin na nagsisinungaling talaga siya. Defensor na mas mauuna pa niya siyang makulong kumpara sa mga sangkot sa korupsyon at magdanakaw sa kaban ng bayan. Dagdag pa ni Defensor, wala pa anyang naipakukulong ang NBI na individual na sangkot sa katiwalian, ngunit agresibo anya ang ahensya sa mga nagsasalita ng laban sa pamahalaan. Giit din ang dating mambabatas na maging... Tsaka take note mga kababayan, hindi po pamumulitika yung kasong kinakaharap ni Mike Defensor dahil hindi naman po talaga related yan sa politics. Yan po ay related sa negosyo ni Mike Defensor na allegedly ay may nangyayaring prostitusyon mga kababayan. Kaya nga pasok sa qualified human trafficking at imposible pong hindi alam yan ni Mike Defensor, lalo na at siya po yung padre di pamilya mga kababayan nung mga tao na kasama po sa mga kasong ito. Di po ba? So ngayon, para sa akin mga kababayan, hindi po related sa politics yan. Ang kanyang anak na abogado ay dinamay din sa reklamo ng NBI kahit pa ito ay corporate secretary lamang. Nauna na rin inihayag ni Defensor na handa nitong harapin ang naturang reklamo sa kanya ng NBI. Wala pang bagong reaksyon ng NBI hinggil sa mga pahayag na ito ni Defensor. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. So ngayon bigla pong dyan, may reklamo dyan si Mike Defensor mga kababayan. Kasi bigla po siyang umalma doon sa reklamong isinampa ng NBI na qualified human trafficking laban po sa kanya. At ito po yung sabi niya mga kababayan, pakinggan po natin. Hinuligsan ni dating Congressman Mike Defensor ang reklamong isinampa ng National... Kasi sa totoo lang mga kababayan, wala na po talaga magawa si Mike Defensor kay NBI Director Melvin Matibag. Kasi nga, para po kay NBI Director Melvin Matibag, natutuwa na lang siya o natatawa na lang siya dito sa mga pinagsasasabi at pinaggagawa ni Mike Defensor mga kababayan. Kasi nga, kung yung iba nagagalit, napipikon o sumasama ang loob sa mga ibinabatong salita ni Mike Defensor, ito pong si NBI Director Melvin Matibag natatawa na lang. Kasi nga para sa kanya, hindi po talaga titindig sa korte yung salitang pinupolitika siya. Kasi pagka ang pinag-usapan po yung qualified human trafficking, iikot lamang po yan mga kababayan sa kung ano yung partisipasyon niya, kung bakit siya nasangkot dito po sa kasong isinampa sa kanya ng NBI na qualified human trafficking. At dapat may matibay siyang ebidensya para idepensa po yung sarili niya. Hindi po mga kababayan makakapagpanalo sa kanya
o makakapagpa-absuelto sa kaso niya yung salitang pinupolitika siya. Ano po, kaya nga pinagtatawanan na lang siya ni NBA Director Melvin Matibag. Anyway, tuloy pa natin. Bureau of Investigation laban sa kanya sa Pasig City Prosecutor's Office. Ayon kay Defensor, mas mauuna pa siyang makukulong kumpara sa mga sangkot sa korupsyon at magnanakaw sa kaban ng bayan. Oh. Dagdag pa ng dating mambabatas, wala pang naipakukulong ang NBI na individual na sangkot sa katiwalian. Ngunit agresibo ang ahensya sa mga nagsasalita ng laban sa pamahalaan. Ikinagalit din ni Defensor ang pagdamay maging sa kanyang anak na kahit pa ito ay corporate secretary lamang ng kanyang kumpanya. Yan nanggagalaiti si Mike Defensor kasi idinamay daw ni NBA Director Melvin Matibag yung kanyang anak, mga kababayan. Pero gaya nga ng sabi, mga kababayan, ni NBA Director Melvin Matibag dito po kay Mike Defensor, kung may matibay siyang ebidensya para idepensa yung kanyang sarili, ilabas niya na. At lalo na, mga kababayan, di ba may mga binabanggit itong si Mike Defensor na mga tao daw na kasosyo niya doon sa negosyo, katulad daw po nung isang senador na sumusuporta daw sa gobyerno ni PBBM at yung isang miyembro ng gabinete ni PBBM na kasama niya, mga kababayan, doon daw po sa negosyong yon. Ngayon, bakit hindi daw po sampahan ng reklamo ni NBI Director Melvin Matibag yung mga tao na binabanggit, mga kababayan, ito pong si Mike Defensor, nakaalyado daw po ng gobyerno ni PBBM. Ngayon, ang sinasabi naman, mga kababayan, ni NBI Director Melvin Matibag, kung talagang totoo ang sinasabi ni Mike Defensor, bakit hindi niya pangalanan yung isang senador at yung isang miyembro ng gabinete ni PBBM na kasosyo niya o kasama niya doon po sa negosyo or establishmento na konektado dito po kay Mike Defensor. So ngayon, mga kababayan, pakinggan muna natin itong nakita po nating balita na kung saan ayon daw po, mga kababayan, dito kay Matibag, salita papunta dito kay Mike Defensor, hindi daw po talaga titindig sa korte ang aligasyon na ng pamumulitika or pinupolitika siya kaya siya kinakasuhan. So ngayon ito, i-play po natin. Hinamon ni former Congressman Mike Defensor ang NBI. Nakasuhan ang isa umanong cabinet secretary at senador na investors umano sa kanyang kumpanya. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Defensor na alam ng NBI kung sino ang kanyang mga tinutukoy. Una nang nagsampa ng Qualified Human Trafficking Complaint si NBI Director Melvin Matibag laban kay Defensor kaugnay sa ni-raid na KTV bar sa Pasig City na ginagamit umano bilang sex den. Nakapangalan sa kanyang asawa at anak ang naturang establishmento. Kung sinasabi lang, Ito. Pakinggan nyo yung sinasabi ni Mike Defensor dito. di dapat kasama rin itong mga taong to. Dapat sabihin din nila yung mga pangalan. Pangalawa, dahil nga sinasabi ko panggigipit, talagang manggigipit sila, di gipitin nila yung mga kasama nila. Kung talagang sincero sila doon sa kanilang kaso, di kasuhan din nila yung mga kasama nila. Para rin kay Defensor, tuta ng administrasyon si Director Matibag. Si Atty. Matibag, dahil nga ginagamit siyang tuta nitong administrasyon at wini-weaponize nila yung NBI, ginagamit yung kanyang kapangyarihan, isa-isa niyang hinahunting yung mga kalaban sa politika, yung mga nagsasalita. Ito yung sa akin, mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba binanggit na ni Mike Defensor, meron daw mga kaalyado ang gobyerno na kasosyo niya. Kung talagang interesado daw ang NBI na magsampa ng reklamo, bakit daw hindi pangalanan din yung mga kasosyo niya na senador na kaalyado ng gobyerno at yung miyembro ng gabinete ni PBBM na kasosyo din niya doon po sa kanyang negosyo, mga kababayan. Di ba, para sa akin, total naman kay Mike Defensor na nanggaling yan, o bakit hindi niya pangalanan yung senador at yung isang miyembro ng gabinete ni PBBM na kasosyo niya doon sa negosyo na yon, para na sa ganon, maimbestigahan din ng NBI. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si NBI Director Melvin Matibag on the line. Director, good evening. Magandang gabi po at sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa, isang magandang gabi po. Director, first of all, your response to former Congressman Defensor saying you know the cabinet secretary and senator involved in his company? Well, unang-una po, ma'am, ang pinagbasihan po ng kaso niya ay yung mga dokumentong nanggaling po sa SEC. Tama! At wala naman pong lumalabas doon na pangalan kung sino man yung sinasabi niya. Lahat po ng nakapangalan
doon po sa kumpanya ng mga na-involve po dito sa kaso ng human trafficking, yun po yung pinangalanan namin sa kaso. Ngayon mga kababayan, ito maliwanag yung sinasabi dito ng NBI Director Melvin Matibag na yung isa sa mga ginamit na ebidensya laban po do sa kaso ni Mike Defensor ay galing po sa SEC. Ibig sabihin, siya po yung nakapangalan mga kababayan or mga miyembro ng kanyang pamilya yung nakapangalan po doon sa SEC. At yan po yung isa sa pinagbasihan ng NBI kung bakit kasabwat itong si Mike Defensor. Kung sino man po yung binabanggit ng senador tsaka secretary, hindi ko po alam kung sino yon. Siguro po, ilahat po niya. Malaman po natin kung sino talaga. Pero sabi ko nga po, ang pinagbasihan po ng ating reklamo ay yung pong dokumento na nanggaling po sa SEC. Yung Pax Libera po, yung 5 mics, yung pong Sirin Corporation, yung Chicago KTV, doon lang po nanggaling yung ating po mga kaso. Diba? Hindi ko po alam kung sino yung binabanggit niya at sinasabi niyang alam ng NBI. Baka mas maganda po kung pinangalanan niya. So, Director, ang sinasabi niyo po... Yun yung maganda dito mga kababayan. Kung talagang totoo yung sinasabi ni Mike Defensor na may kasosyo siyang senador na kaalyado ni PBBM at miyembro ng gabinete ni PBBM na kaalyado nakaalyado mismo ng presidente, nakasama niya doon po sa establishmento na kasosyo niya, dapat siya na magpangalan. Dapat pangalanan niya na. Para nang sa ganun maimbestigahan din ng NBI kung ano ba yung partisipasyon noon. Ang problema kasi, nung binuklat yung mga record sa SEC mga kababayan, na andudong kasi ang pangalan ng pamilya ni Mike Defensor, nung kanyang may bahay at nung kanyang anak mga kababayan, ganun din itong si Mike Defensor. At yan yung isa sa pinagbasihan ng NBI. So ngayon, total naman, si Mike Defensor ang pinakabukal diyan sa isang senador na yan at isang miyembro ng gabinete ni PBBM, o di dapat siya na magpangalan? Wala, negative talaga at totally, you don't have any knowledge on this. How solid is NBI's case against Defensor and his co-respondent, sir? Pakiulit po. How solid po yung inyong kaso laban kay Defensor? Sinunod po namin dito yung MC Circular number 20 ng DOJ na nagsasabi po na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, nakasunod po kami ron sa circular na yan na yung pong aming ebidensya ititindig po pag dinala po sa korte. Yan na! Kasi ang dati pong pinagbabasihan lang is yung pong probable cause. Kami po, sinunod na namin dito yung reasonable certainty of conviction. Dokumento po ito na aming mga pinagbabasihan at sa rules and evidence po, the best evidence rule is yung written documents po, yung mga documents po na yan, unless proven na yung mga dokumentang ipinipresent tayo peke po. Director, diba? since the raid, Defensor has been saying all these are politically motivated dahil daw po sa pagdemand niya for accountability sa flood control scandal. Now, what I'm getting is you're following the paper trail, right? So, what do you make of this defense from Defensor's camp? Well, mahirap naman po yun na gagawa ka ng kaso, ng problema, at meron po mga ebidensya, sasabihin mo ngayon, politika. You will cry politics pagkatapos po may pakita ebidensya. Hindi naman po titindig na depensa sa korte yung mga ganyan pong salita. Yung mga panunuya po, yung mga salita po na sinasabing ganyan, wala pong puwang sa pong judicial system po yan. At alam naman ang labanan kasi sa korte mga kababayan, lagi niyong tandaan. Kung ang kaso ni Mike Defensor, yung isinampa sa kanya ay qualified human trafficking, doon lang iikot yung usapin. Ano po sa qualified human trafficking mga kababayan na kaso po niya. Ngayon ang problema kasi kung titingnan po natin, ang gusto po kasing gamitin na pandepensa ni Mike Defensor ay pinupolitika siya. Pero hindi naman po kasi titindig sa korte yan, yung aligasyon ni Mike Defensor na pinupolitika siya, kaya siya nagkakaso ng qualified human trafficking. Dapat, ang gawin ni Mike Defensor, kumuha siya ng magaling na abogado at depensahan niya ang kanyang sarili na wala siyang kinalaman sa qualified human trafficking. Kasi hanggang doon lang naman ang usapin yan kapag ka nasa korte na. po dapat ni Mike Defensor niya. Kung hindi niya po alam, siguro tanungin po niya yung abogado po niya. Tama. And Director, this isn't the first time, but Defensor, tinawag niya ho kayong tuta ng Malacanang at wina-weaponize daw po ng Palasyo ang NBI to hunt critics. What can you say about this? Well,
Well, yung ganyan pong mga salita, yan po yung salita talaga. Lalo po tumitibay yung kaso dahil yung ganyan mga salita po ng mga akusado na walang malinaw po na depensa ang ilalabas. Yan po yung paningin ko po dyan. At hindi ko na po i-dignify pa yung kanyang pananalita po na yan. Dahil it will not define me, it will not define the palace, it will not define the NBI. Ang madidefine po dyan ay yung pagkatao niya sa sinasabi po niyan yan. Ang kaso pong ipinail, hindi po si Atty. Matibag ang nag-file, ang NBI po ang nag-file niyan. After po pag-aralan ng 2 buwan po na pag-aaral doon sa kaso po. Yes, Director. And other matters will take this opportunity to ask this. May hazing complaint na po yung 11 individuals linked to the Ateneo tragedy. How is NBI's probe going so far? At maaari niyo po bang i-share kung mayroon ng anggulong? Eto, ibang usapin na yan mga kababayan, pero maliwanag dyan. Kung babalikan natin yung sinabi ni NBA Director Melvin Matibag dito po kay Mike Defensor, malabo po talagang tumindig sa korte yung aligasyon niya na pinupolitika siya. At saka tingnan nyo mga kababayan kung mapapansin nyo, kapag kang itinatanong kay Mike Defensor ay yung partisipasyon niya sa qualified human trafficking, wala siyang gaano maisagot kung hindi, talagang puro ad hominem yung ibinabato niya laban po dito mga kababayan kay Atty. Melvin Matibag. Puro ad hominem, puro paninira, tinatawag na tuta ng gobyerno ng Malacanang. Ito pong si ito pong si Atty. Melvin Matibag. Pero kung pagbabasihan po natin, talagang maliwanag po yung sinasabi dito ni NBI Director Melvin Matibag na talagang nakita ang pangalan ni Mike Defensor doon po sa record ng SEC. Kaya yan din po yung naging basihan ng kampo ng NBI mga kababayan kung bakit sinampahan ng qualified human trafficking. Ito pong si Mike Defensor. At saka maliwanag naman yung hamon dito ni NBI Director Melvin Matibag na kung talagang pakiramdam ni Mike Defensor na nagagamit ang NBI para ipang-weaponize laban sa kanya, o bakit hindi niya sampahan ng kaso itong si NBI Director Melvin Matibag? Bakit hindi magsampa ng reklamo itong si Mike Defensor? Hindi niyo ba napapansin mga kababayan? Bakit hanggang ngayon puro salita lang ng hindi maganda ang sinasabi ni Mike Defensor pero hindi siya makapagsampa ng demanda laban po dito kay NBI Director Melvin Matibag? Anyway, ang isa pa dito mga kababayan yung hamon ni NBI Director Melvin Matibag dito po kay Mike Defensor na ilabas na yung pangalan ng mga sinasabi niyang investor na senador at saka po sekretary ng gabinete ni PBBM. Ito, i-play po natin. Lengguwahe ng akusadong walang depensa. Yan ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa banat ni dating Congressman Mike Defensor na tuta umano siya at ang buong ahensya ng administrasyon. Sa usaping may gabinete at senador na investors umano sa kumpanyang iniuugnay sa sex trafficking, buwelta ni Matibag kay Defensor, sana pinangalanan mo. Tama! Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Ramos Macasero. Hinamon NBI Director Atty. Melvin Matibag si dating Congressman Mike Defensor na pangalanan ng sinasabi nitong Cabinet Secretary at Senador na investors umano ng kanyang kumpanya. Kasunod yun ang isinampang human trafficking case laban kay Defensor. Dahil kung totoo mga kababayan ang sinasabi ni Mike Defensor at kung wala naman siyang kinakatakutan at talaga nagsasabi siya ng katotohanan, bakit hindi niya na pangalanan? Pangalanan niya na. Ano po yung isang miyembro ng gabinete ni PBBM at yung isang senador na kasosyo niya dito sa sinasabing qualified human trafficking na ito. Sabihin niya na kung sino-sino yung mga yan. Para nang sa ganon, makita ng taong bayan at masala din, maimbestigahan din ng NBI yung partisipasyon ng mga yan. Kaugnay sa ni-raid na KTV bar sa Pasig City na isa umanong sex den. Wala naman pong lumalabas doon na pangalan kung sino man yung sinasabi niya. Lahat po ng nakapangalan doon po sa kumpanya ng mga na-involve po dito sa kaso ng human trafficking, yun po yung pinangalanan namin sa kaso. Kung sino man po yung binabanggit ng senador tsaka sekretary, hindi ko po alam kung sino yun. Siguro po, ilahat po niya. Malaman po natin kung sino talaga. Dinipensahan din ni Matibag ang pagsampa ng kaso kay Defensor na 2 buwan ani ang pinag-aralan at ibinatay lamang sa mga nakalap na ebidensya at dokumento. Well, mahirap naman po yun. Nagagawa ka ng kaso, ng problema, at meron po mga ebidensya, sasabihin mo ngayon, politika. You will cry politics pagkatapos po may pakita ebidensya. Hindi naman po titindig na depensa sa korte yung mga ganyan pong salita. Kasi nung unang yabang kasi mga kababayan ni Mike Defensor, diba hinahamon-hamon niya pa mga kababayan sa NBI Director Melvin Matibag na kung talagang may kaso nga, bakit hindi isampa? Ngayon na isampa mga kababayan, nag-iiyak itong si Mike Defensor at sinasabi
na siya ay pinopolitika. Nung una sinabi niya, kung talagang may kaso kayo at kung talagang matibay yung ebidensyang hawak ninyo, bakit hindi nyo ako kasuhan? Di ba ganun ang sinasabi ni Mike Defensor nung una? Ngayon nasampahan na ng kaso, umiiyak at pinopolitika daw siya. Tila binaliwala rin ni Matibag ang banat ni Defensor na tuta umano siya at ang buong ahensya ng administrasyon para habulin ng mga kritiko. Well, yung ganyan pong mga salita, yan po yung salita talaga. Lalo po tumitibay yung kaso dahil yung ganyan mga salita po ng mga akusado na walang malinaw po na depensa ang ilalabas. Yan po yung paningin ko po dyan. At hindi ko na po i-dignify pa yung kanyang pananalita po na yan. Dahil it will not define me, it will not define the palace, it will not define the NBI. Ang magdi-define po dyan ay yung pagkatao niya sa sinasabi po niyang yan. Tama. Gate ng NBI director, hindi siya ang nagsampa ng kaso, kundi ang ahensya. Tumanggi naman si Matibag na magkomento sa Ateneo tragedy maliban sa impormasyon na patapos na raw kanilang investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel. Ayan o. Di ba mga kababayan? Maliwanag dito na matibay talaga yung resibo ni NBI Director Melvin Matibag. Talagang sabi nga niya dito, ilang buwan nilang pinag-aralan to mga kababayan at talagang yung mga pinagbasihan nila ay mga nakuha po nila talaga sa dokumento. Galing po sa SEC mga kababayan na talagang sangkot nga itong si Mike Defensor sa qualified human trafficking. So ang magandang gawin dito ni Mike Defensor, kumuha na lang siya ng magaling na abogado at depensahan niya ang kanyang sarili. Yun lang ang magagawa niya dito mga kababayan kasi the more na nagsasalita siya ng hindi maganda, sarili lang din niya yung sinisira niya. Tama yung sinasabi dito na NBI Director Melvin Matibag na sarili lang ni Mike Defensor yung nasisira po dito. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan.